Good morning, guys. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog gabi. Hindi ko alam kung wait. Fotik. Hindi pala naubos to. Malakas na yata yung dosage ko, pero kapag bumug muna. Yung sarap pag hindi malamig. Oh. Sa ibis. What's the bar? Wait. Oh. It's 7:59. 7:59. So 7:59 in the morning, and patugtog muna tayo, guys. Oh, but fuck. Sakit ng ulo ko. Yun ang ayaw ko sa Red Horse kasi whether you like it or not, sasakit ang ulo mo sa anyways, guys, gawin natin makabuluhan tong umaga na to, and kagabi, I'm just sharing you, okay? Kagabi, nung bago ako matulog, wait lang, where's my charger? Oh, there you go. Yeah. Kagabi, guys, yun nga sinasabi ko sa'yo, bago ako matulog kagabi, may kausap ako online, someone, a friend, advising me or seeking an advice, asking me what to do with her problem. Ganito kasi yung senaryo. Ano ba to? Papatugtog ako eh. Yeah. So, anyway, guys, a friend of mine asked me kung ano yung dapat niyang gagawin kasi naipit siya sa dalawang parang senaryo. Hanapin ko. Masyado malakas. Naipit siya sa dalawang senaryo kung uuwi daw ba siya this month of December, bali after Christmas yun, sa 27, or ipapadala na lang niya yung pera, pati yung plane ticket na pwede niyang i-refund from her employer. Kasi mababait na may employer niya, sobrang bait, according to her story. Well,
ang advice ko sa kanya is maging ano siya, maging matatag sa mga magiging decisions niya. Kasi pag umuwi siya, it will take again time for her to get back or to find a new place to work. Kasi ang usapan nila ng boss niya is hindi siya uuwi kasi wala siyang kasama sa bahay. And pag umalis siya, automatic yun, kukuha ng bagong kasama sa bahay, yung matanda. Kasi yan parang siya na lang yung inaasahan na gagawa, tutulong para sa tao na yun. And siyempre foreigner yung matanda, and siya ang gumagawa ng lahat, pagkain, basta sa gawaing bahay. And napakabait sa kanya. So halos parang siya na rin nagdidesisyon what to do sa bahay, hindi na siya inuutusan. Magaling naman siya kasi she worked before sa kung saan ng mga agencies, but this time gusto niya umuwi kasi natural, may problema kaya gusto niya umuwi. Yung anak niya kasi is nagkakaroon ng relationship, according to her story, sa isang sobrang tanda. I mean, mas matanda sa bata. Yung anak niya is 17 years old. At yung kinakahumalingan ay 57. No, 53 yata. Basta ganoon. Alam ko matanda ako ng konti lang. So, 55 ako. So, mga siguro 53 yun. Nakalimutan ko na. And may pamilya yung lalaki na nasa abroad din. So, ang theory is barkada ng tatay niya. Lagi nakikipag-inuman doon sa tatay niya. At yung tatay, paglasing na, hindi na alam yung mga nangyayari sa bahay. So, okay naman yung tatay pag hindi lasing. Pero pag lasing na, wala na siyang paki sa nangyayari. And nung tinanong siya, what's this? And nung tinatanong niya, yung asawa niya is nagagalit pa sa kanya. So sabi ko sa kanya, you better be wise sa pagpili ng desisyon. So uuwi ka, magkagawan mo ng resolution or solution yung problema ng anak mo. And temporarily, mailalayo mo siya or mapipigilan mo siya. And magiging masaya ka kasi kapiling ng family mo. Yun yung pwedeng mangyari sa'yo kasi aalis ka ulit kung gugustuhin mo. And you'll be working again. And hindi ko alam kung gusto niyo pa sa abroad or sa dito na lang sa Pilipinas kung susundin niya yung payo ko na yun. And yung isang choice niya is to stay with doon sa amo niya. And tumitingin ako sa oras kasi gusto ko 10 minutes lang to. And sabi ko sa kanya, pwede mo pala dito. Okay, sabi ko sa kanya kasi, it's your choice. Magpaalam ka ng mabuti sa amo mo and ipaalam mo the reason why. Ito yung maganda. Yung amo niya is willing to give a visa dun sa bata para makatulong niya doon. However, the catch is, the kid will not going to have a salary. Tutulungan lang siya doon at para lang mailayo. Libre lahat. So sabi ko, think wisely. Sabi ko, kung ako yung masusunod, I'm going to choose to bring my kid sa kanya. So sabi niya, pag-isipan doon niya, and thank you so much. So yun yung naging advice ko sa kanya. And mamaya mag-uusap ulit kami. And I will see kung anong mangyayari. Kasi nagpadala siya sa akin kanya ng message na puro puso. Parang a gratitude note. So let's see. Anyways, so guys, naihin ako. Mamaya ulit. Bye.